Dear Kuya Din, may kwento ka bang naisabihin? Sa saya at luha kami makikinig. Bawat liham mo'y mahalaga sa amin. Dear Kuya Din, kwentong buhay, damdaming tunay. May aral, may pag-asa, kasama mo kami habang buhay. Dear Kuya Din, oh, Dear Kuya Din. Welcome back sa Dear Kuya Din. Ito ang tambayan ng mga taong may kwento na hindi nila masabi ng diretso sa pamilya, sa kaibigan, o minsan kahit sa sarili nila. Ako si Kuya Din. At ngayong gabi, ang sulat natin ay hindi lang tungkol sa pag-ibig, hindi lang tungkol sa kasal, hindi lang tungkol sa pagiging anak. Tungkol ito sa utang na loob, sa sakripisyo ng magulang, sa guilt ng anak, at sa tanong na maraming Pilipino ang hirap sagutin. Paano ka bubuo ng sarili mong pamilya kung pakiramdam mo, iiwan mo naman ang taong bumuo sa'yo? Ang sumulat sa atin, tawagin na lang nating Nico. 28 years old, engaged, malapit ng ikasal. Pero bago ang kasal, may bigat siyang dala. Ang title ng sulat niya ay, Kuya Din, paano ako mag-aasawa kung maiiwan mag-isa ang tatay ko? Nico, kung nakikinig ka ngayon, salamat sa sulat mo. Babasahin natin. Dear Kuya Din, tawagin niyo na lang po akong Nico. 28 years old ako. Engaged na ako sa girlfriend ko na si Angela. Magpapakasal na sana kami next year. Sana masaya lang ako. Sana puro excitement lang. Sana ang iniisip ko lang ngayon ay venue, catering, suit, wedding vows, at kung paano ko hindi maiiyak habang naglalakad siya papunta sa altar. Pero ang totoo, Kuya Din, habang papalapit ang kasal, palala ng palala ang guilt ko. Hindi dahil hindi ko mahal si Angela. Mahal na mahal ko siya. Siya ang unang babaeng nagparamdam sa akin na hindi ko kailangan maging perfect para mahalin. Pero mahal ko rin ang tatay ko. At doon ako nahihirapan. Kasi ang tatay ko, si Tatay Ben, siyang dahilan kung bakit ako nandito. Siyang dahilan kung bakit ako nakapag-aral. Siyang dahilan kung bakit may trabaho ako ngayon. Siyang dahilan kung bakit kaya ko magpakasal. Pero ngayon na ikakasal na ako, pakiramdam ko, iiwan ko siya. At hindi ko alam kung kaya ko yun. 5 taon lang ako nung namatay ang nanay ko. Ang pangalan niya ay Grace. Hindi ko na masyadong maalala ang boses niya. Minsan, sinusubukan kong pilitin ang utak ko na alalahanin kung paano niya ako tawagin. Kung paano niya ako pagalitan. Kung paano siya tumawa. Pero ang malinaw sa akin, mabango siya. Amoy pulbos. Amoy bagong laba. Amoy bahay. May isa akong memory sa kanya na hindi ko makalimutan. Nasa maliit kaming kwarto noon sa Caloocan. Mainit. Sira ang electric fan. Nakahiga siya sa kama. Mahina na. Ako, nakaupo sa sahig. Naglalaro ng laro ang truck na nawawala na ang isang gulong. Tinawag niya ako. Nico, anak, lapit ka kay mama. Lumapit ako. Hinawakan niya mukha ko. Malamig ang kamay niya. Magpapakabait ka kay papa ha? Sabi ko, yes. Hindi ko naintindihan kung bakit. Si papa mo, matigas ang ulo niyan. Pero mahal na mahal ka niyan. Tapos numiti siya. Mahina. Pagod. Pero numiti pa rin. Pagkatapos nun, putol-putol na ang memories ko. May ospital. May ilaw. May mga kamag-anak na umiiyak. May kapitbahay na nagdala ng lugaw. May tatay ka na hindi umiiyak sa harap ko. Hindi ko nakita si tatay umiyak noong burol.
Hindi ko nakita siya bumagsak. Hindi ko nakita siya sumigaw. Nakatayo lang siya sa tabi ng kabaong ni Mama. Suot ang lumang polo niyang kulay blue. May mga lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, Ben, ang bata mo pa. Kawawa naman ang bata. Paano na kayo ni Nico? si tatay, tango lang ng tango. Anak, simula ngayon, 2 na lang tayo. Tumingin ako sa kanya. Sabi ko, wala na si Mama. Tumigil siya. Parang may nilunok siya. Wala na si Mama dito. Pero hindi ibig sabihin, iniwan niya tayo. Hindi ko naintindihan. Andito pa rin siya. Sa'yo, sa akin. Sa lahat ng gagawin natin. Tapos, hinati niya yung itlog. Yung mas magandang parte, binigay niya sa akin. Yung sunog, kanya. Akala ko nun, normal lang yun. Habang lumalaki ako, dun ko lang naintindihan na halos buong buhay niya, si tatay, ang kumain ng sunog na parte para ako ang makakain ng maayos. Hindi kami mayaman. Hindi rin kami middle class. Ang tawag siguro sa amin, laging kinakapos pero hindi sumusuko. Si tatay, lahat ng trabaho pinasok. Sa umaga, porter siya sa palengke. Nagbubuhat ng sako ng bigas, kahon ng gulay, balde ng isda. Minsan, umuuwi siya amoy pawis, isda at yosi ng ibang tao. Pero bago pumasok sa bahay, maghuhugas siya sa labas. Ayaw niya raw pumasok sa bahay na madumi ang kamay. Anak, homework mo? Tingnan natin. Kahit pagod siya, titingnan niya assignment ko. Hindi naman siya college graduate. Minsan, mali rin ang sagot niya. Pero, sasamahan niya ako. Paghapon, nagta-tricycle siya minsan. Pag walang boundary, nakikipasada siya sa kaibigan niya. Paggabi, bantay siya sa isang maliit na bodega. Minsan, gigising ako ng madaling araw, wala siya. May sulat sa lamesa. Anak, may tinapay sa lalagyan. Pumasok ka sa school. Huwag mong kalimutan baon mo. Uuwi ako bago dinner. Pero madalas, hindi siya umaabot bago dinner. Minsan, ako na lang mag-iinit ng kanin. Tapos pagdating niya, kunyari, hindi siya pagod. Oh, kumusta school? May star ka ba today? Grade 2 ako noon. May project kami, family tree. Lahat ng classmates ko may drawing ng mama at papa. Ako, si tatay lang ang nilagay ko. Tapos sa gilid, maliit na cloud, may pangalan ni mama. Pag uwi ko, pinakita ko kay tatay. Tinitigan niya ng matagal. Ang ganda, anak. Sabi ko, kulangan ba tay? Ngumiti siya. Hindi. Buo yan. Iba lang ang itsura. Doon ako lumaki. Sa pamilyang buo, pero iba ang itsura. Elementary ako nung una, kung ramdaman ng hiya. May family day sa school. Pinapunta ang parents. Si tatay, galing palengke. Latsya. Pawis. May putik ang sapatos. Naka-faded jeans at lumang polo. Nakita ko siya sa gate. Kumakaway. Nico, anak. Yung classmates ko napatingin. May isa pang bumulong. Tatay mo yan? Akala ko driver. Hindi ko alam bakit. Pero hindi ako kumaway agad. Tumigil si tatay. Parang nakita niya
na nakita ko siya, pero hindi ako lumapit. Ngumiti pa rin siya. Lumapit siya sa akin. Pasensya na anak. Galing pa akong palengke. Traffic. Sabi ko, okay lang. Pero hindi ako tumingin sa mata niya. That night, tahimik siya habang naguhugas ng plato. Gusto kong mag-sorry, pero bata ako. Prideful, takot, nahihiya. Hindi ko sinabi. Hanggang ngayon, Kuya Dean, dala ko yun. Hindi ako pinagalitan ni tatay. Hindi niya sinabi na nasaktan siya. Hindi niya ako pinahiya. Kinabukasan, nagluto pa rin siya ng baon ko. High school ako nung mas lumala ang hirap. Lumipat ako sa mas maayos na school dahil nakakuha ako ng partial scholarship. Proud na proud si tatay. Pero kahit may scholarship, mahal pa rin. Uniform, books, projects, field trip, computer fee, miscellaneous. Lahat may bayad. Minsan, may envelope akong iuuwi galing school. Kapag nakikita ni tatay, alam na niya. Magkano? Minsan, sasabihin ko, Tay, okay lang. Wag na muna. Magkano anak? 8,000 po. Hindi siya gagalaw for a few seconds. Tapos, kukunin niya yung envelope. Kailan deadline? Friday po. Okay. Bayaran natin. Bayaran natin. Parang ang dali pakinggan. Pero alam ko, hindi madali. Pagkatapos nun, 3 gabi siyang hindi umuwi ng maaga. May extra daw siya sa construction. Tagahalo ng semento. Tagabuhat ng hollow blocks. Pag uwi niya, may sugat ang kamay. May paltos. May tape sa daliri. Sabi ko, Tay, tama na. Lipat na lang ako ng school. Hindi. Tay, hindi ko naman kailangan doon. Kailangan. Bakit? Kasi kaya mo. At kung kaya mo, hindi kita hahayaang huminto dahil lang hindi ko kaya. Hindi ko alam kung paano niya ginawa, pero nabayaran niya. Ganun si tatay. Kapag sinabi mong may kailangan, hindi niya itatanong kung deserve mo. Tatanungin niya, kailan deadline. College ang pinakamahirap. Nakapasok ako sa engineering. Scholarship ulit, pero hindi full. May tuition pa rin. May pamasahe. May pagkain. May projects. May plates. May laptop na kailangan kahit send hand. Nung nalaman ni tatay na kailangan ko ng laptop, umupo siya sa lamesa namin. Tahimik. Magkano yung laptop? Second hand lang, tay. 15,000. Kailangan ba talaga? Opo, pero pwedeng makihiram. Hindi. Bibilhan kita. Tay, wag na. Anak, engineer ka. Hindi ka pwedeng lagi nalang nakikihiram. Hindi ko alam saan niya kinuha ang pera. Later on ko na nalaman na binenta niya yung lumang singsing ni mama. Yung singsing na lagi niyang tinatago sa maliit na kahon. Nalaman ko lang nang hinahanap ko yung birth certificate ko. Tapos, nakita kong wala na yung singsing. Tinanong ko siya, Tay, nasaan yung singsing ni mama? Hindi siya sumagot agad. Ginamit muna natin. Ginamit saan? Sa laptop mo. Para akong sinakal. Tay, bakit nyo ginawa yon?
Anak, mas matutuwa mama mo na nagagamit mo pang aral kaysa nakatago lang sa kahon. Umiyak ako noon. Galit ako sa sarili ko. Galit ako sa kahirapan. Galit ako na kailangan pang ibenta ang alaala ni mama para lang makapag-aral ako. Pero si tatay, pinunasan lang luha ko. Huwag kang umiyak dyan. Ang bayad mo sa akin, graduate ka. Yun lang. Third year college ako nung nangyari yung tinatawag naming himala. Pero hindi siya mukhang himala noong una. Umuulan nun. Malakas. Yung ulan na parang may dalit ang langit. Si tatay may sideline sa gabi. Nagde-deliver siya ng packed meals galing sa karinderiya ng kapitbahay namin papunta sa mga night shift workers sa Ortigas. Ako naman, nasa bahay, gumagawa ng project. Past midnight na. Tinawagan niya ako. Anak, malilate ako. May tinulungan lang ako sa daan. Tay, baha na. Umuwi na kayo. Okay lang ako. Matulog ka na. Hindi ako natulog. Later, kinuwento niya sa akin ang nangyari. Nasa may C5 daw siya noon. May kotse sa gilid. Naka-hazard. Yung driver, hindi alam gagawin. May lalaki sa likod na mukhang hirap huminga. Basa ng sapatos. Walang payong. Maraming dumadaan, pero walang humihinto. Si tatay, huminto. Boss, okay lang kayo? Sir, flat tire po tapos ayaw na rin mag-start. Yung amo ko, may meeting pa dapat pero masama pakiramdam. Lumapit si tatay sa lalaki sa likod. Hindi niya kilala. Naka long sleeves. Mukhang may edad na, pero maayos ang bihis. Hawak ang dibdib. Sir, gusto niyo po bang maupo muna sa mas mataas? Baha na dito. I'm fine. I just need to get to the office. Sir, hindi po kayo mukhang fine. Sabi ni tatay, medyo natawa raw yung lalaki kahit nahihirapan. You're honest. Opo, mahirap po magsinungaling pag obvious. Tinulungan ni tatay yung driver. Itulak ang kotse sa gilid. Pinagamit niya yung kapote niya sa lalaki. Tapos, tumakbo siya sa gas station para bumili ng tubig. May mga dokumento raw na nabasa sa loob ng kotse. Tinulungan niya ilipat sa plastic bag. May isang leather folder na muntik nang mahulog sa baha. Kinuha ni tatay at inabot. Sir, baka importante po ito. Very important. Mas importante po muna kayo. Kulay papel na po ang mukha niyo. Eventually, dumating ang rescue at isa pang kotse. Bago umalis, inabutan siya ng lalaki ng pera. Please take this. Huwag na po, sir. You helped me in the rain. Take it. Kung gusto niyo po talaga tumulong, baka may alam kayong trabaho. Kahit janitor, kahit messenger, kahit tagabuhat. Basta regular. Tumigil daw yung lalaki. What's your name? Ben Santos po. Ben, come to this address tomorrow morning. Sir, ano po ito? My office. Kinabukasan, pumunta si tatay. Akala niya security agency. Akala niya warehouse. Pagdating niya, malaking building. Aircon ang lobby. May guard na nakatayo ng diretsyo. May receptionist na nakangiti. Nilapitan siya. Sir Ben Santos? Ako po, ma'am. Sir, Mr. Gabriel is expecting you. Doon lang niya nalaman. Yung lalaking tinulungan niya sa baha,
CEO pala. Si Gabriel Tan. CEO ng isang logistics and supply chain company. Sabi ni tatay, nung pumasok siya sa office, gusto niyang umatras. Kasi basa pa raw sapatos niya. Nahihiya siya sa sahig na makintab. Ben, you came. Opo, sir. Sabi niyo po, pumunta ako. You asked for work, not money. Mas kailangan po namin ng trabaho kaysa awa. What can you do? Kahit ano pong marangal. That's not an answer. Marunong po ako magbuhat. Maglinis, magbantay, mag-drive ng tricycle, mag-ayos ng sirang gripo, magbilang ng delivery, magpuyat, at hindi po ako nagnanakaw. Sabi ni tatay, doon na gumiti si Mr. Gabriel. That is an answer. Hindi siya ginawang manager agad. Hindi fairy tale na kinabukasan, nakasuit na siya. Pero binigyan siya ng regular job. Facilities assistant sa warehouse. May ID. May uniform. May benefits. May overtime pay na tama. May HMO. Unang araw niya sa trabaho, pinakita niya sa akin yung ID niya. Anak, tingnan mo. May picture ako. Ngumiti siya na parang bata. That was the first time I saw my father proud of something for himself. Hindi dahil may naibigay siya sa akin. Hindi dahil may nabayaran siya. Hindi dahil may nalampasan siyang problema. Proud siya kasi for once, may trabaho siyang hindi siya tinatrato na disposable. From then on, medyo gumaan ang buhay namin. Hindi kami yumaman. Pero may regular income. May schedule. May bonus minsan. May grocery na hindi utang. May gamot kapag may lagnat. May sapato si tatay na hindi butas. Pero kahit gumaan, hindi tumigil si tatay sa pagtitipid. Kapag sweldo, una pa rin tuition ko. Kapag may bonus, pang-review center ko. Kapag may natira, ipon daw. Sabi ko, Tay, bumili naman kayo ng bagong phone. Ayos pa yan. Tay, basag na screen. At least, kita pa kalahati. Tay, bumili kayo ng sapatos. May sapatos pa ako. Tay, butas. Ventilation yan. Lagi siyang may joke. Pero alam kong totoo, hindi siya sanay unahin ang sarili niya. 4th year college, bumagsak ako sa isang major subject. Hindi ko sinabi agad. Natakot ako. Kasi alam kong dagdag tuition yun. Dagdag semester. Dagdag gastos. Nalaman niya dahil nakita niya akong umiiyak sa CR. Anak, anong nangyari? Bumagsak ako, Tay. Sa subject? Opo. Pwede bang ulitin? Opo, pero dagdag bayad. Delayed ako. Okay. Okay? Oo, uulitin mo. Tay, galit kayo? Bakit ako magagalit? Kasi sayang pera. Anak, ang sayang ay yung susuko ka dahil nahulog ka. Ang hindi sayang ay yung babangon ka kahit may gastos. Doon ko naintindihan na hindi lang ako pinag-aaral ni tatay para magka-diploma. Tinuturuan niya akong mabuhay. Eventually, nakagraduate ako. Kuya Dean, hindi ko makakalimutan graduation ko. Habang tinatawag ang pangalan ko, hinanap ko si tatay sa crowd. Nakita ko siya sa likod. Nakatayo. Hawak yung cellphone niyang basag, kinukuhanan ako ng video. Hindi siya marunong mag-zoom.
Nasa video niya yata puro ulo ng ibang tao. Pero kita ko mukha niya. Umiiyak siya. First stop ko siyang nakitang umiyak ng ganun. Pagbaba ko ng stage, niyakap ko siya. Sabi niya, Graduate ka na, anak. "Opo, tay. Bayad ka na. Hindi, tay. Hindi pa." Bayad ka na. Sobra pa. Akala ko, after graduation, matatapos na yung bigat. Pero hindi pala ganun. Nagtrabaho ako. Okay ang trabaho ko ngayon. Hindi sobrang laki ng sweldo, pero stable. Nakakatulong ako kay tatay. Nabibili ko na siya ng gamot, damit, pagkain. Nabili ko siya ng bagong phone kahit ayaw niya. Naging okay ang buhay namin. Then, I met Angela. Si Angela, office mate ng friend ko. Nakilala ko sa birthday dinner. Mabait siya, pero hindi yung pilit na mabait. May sariling isip. Hindi siya impressed sa yabang. Hindi rin siya mahilig sa drama. Nung una kaming nag-date, tinanong niya ako tungkol sa family ko. Kumusta parents mo? Mama passed away when I was 5. Tatay ko nagpalaki sa akin. Just him? Yes. That must have been hard. For him, yes. For you too. Natahimik ako. Kasi sanay ako na kapag kinukwento ko ang buhay namin, si tatay ang bida. Siya naman talaga. Pero si Angela ang unang nagsabi na baka mahirap din para sa akin. Doon ko siya unang nagustuhan. Nung naging kami, minahan niya rin si tatay. Hindi siya yung girlfriend na naiirita kapag inuuna ko ang tatay ko. Naaalala niya birthday niya. Dinadalhan niya ng banana bread. Tinuturuan niya gumamit ng video call. Tay Ben, pindutin niyo po yung green. Ito, Hindi po, yung green. lahat naman parang green. Natawa kaming lahat. Nung napropose ako kay Angela, sinabi ko agad sa kanya, ang kailangan mong malaman, mahal na mahal ko si tatay. Hindi ko siya kayang pabayaan. Alam ko. Baka mahirap. Ang tanong ko lang, Nico, kasama ba ako sa plano mo kung paano mo siya mamahalin? Hindi ko nasagot agad. Kasi willing ako. Pero kailangan malinaw. Ayokong maging kontrabida sa love story niyo ng tatay mo. Doon nagsimula ang conflict ko. Hindi dahil masama si Angela. Actually, dahil tama siya. Kasi sa utak ko, ang plano ko lang ay hindi ko iiwan si tatay. Pero paano? Pagkatapos ng kasal, saan kami titira? Si Angela, may work sa BGC. Ako, hybrid work pero mostly Makati. Si tatay, nasa Caloocan pa rin. Yung bahay namin maliit. Isang kwarto, isang sala, isang kusina. Doon ako lumaki, pero hindi practical para sa bagong kasal. Naghanap kami ng kondo na maliit. Studio, then 1 bedroom. Kaya naman ko magtitipid. Malapit sa work namin. Mas safe, mas convenient. Pero bawat viewing, habang tinitingnan ni Angela yung cabinet, iniisip ko si tatay. Saan siya kakain? Sino ang makakasabay niya sa gabi? Paano kapag nahilo siya? Paano kapag umulan at mag-isa siya? Paano kapag weekend at hindi ako nakauwi? Minsan, nasa condo viewing kami. May malaking bintana overlooking the city. Sabi ni Angela, Imagine mo, dito tayo magkakape sa umaga. ngumiti ako. Pero bigla kong naisip si tatay
na nagkakape mag-isa sa lamesa namin gamit yung mug na may crack. Hindi ako nakapagsalita. Nico, Sorry. iniisip mo si tatay? Oo, Okay, pag-usapan natin. yun ang maganda kay Angela. Hindi siya umaalis kapag mabigat ang usapan. Pero kahit ganun, nahihiya ako. Kasi pakiramdam ko, unfair sa kanya. Dapat excited ako maging asawa niya. Dapat buo ang loob ko. Pero ang nasa isip ko, anak pa rin ako. One Sunday, kinausap ko si tatay. Nasa bahay kami. Nagluluto siya ng pritong galunggong. Ako ang nagsaing. Parang normal Sunday lang. Pero buong araw, mabigat dibdib ko. Tay, Oh? pag kinasal na kami ni Angela, Oo. kailangan namin tumira malapit sa work. Siyempre. Ibig sabihin, hindi na ako dito titira. Alam ko naman yun. Hindi kayo malulungkot. Malulungkot. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Gusto mo magsinungaling ako? Hindi. Malulungkot ako. Pero mas matutuwa ako. Paano nyo nasasabi yun? Anak, buong buhay kong hinanda ka. Para hindi mo kailangang matakot. Mabuhay nang wala ako sa tabi mo araw-araw. Para akong sinaksak. Sabi ko, pero ako tay, hindi ako handa mabuhay nang wala kayo sa tabi ko. Tumigil siya sa pagluluto. Nico, hindi mo ako iiwan dahil lang ilipat ka ng bahay. Paano kung mag-isa kayo? Matagal na ako marunong mag-isa. Yun nga ang ayaw ko. Anak, Hindi ako makatingin sa kanya. huwag mong gawing kulungan ang sakripisyo ko. Hindi ako nakapagsalita. Kung ginawa ko lahat para makapagtapos ka, hindi yun para matali ka sa akin. Ginawa ko yun para may choice ka. Umiyak ako. Hindi ko napigilan. Oh, bakit ka umiiyak? Hindi pa nga sunog yung isda. Tumawa ako habang umiiyak. Ganyan si tatay. Kapag sobrang bigat na, hahanap siya ng joke para hindi kami tuluyang mabasag. Pero Kuya Dean, hindi nawala ang guilt ko. Actually, mas lumala. Kasi ang bait niya, ang understanding niya, hindi niya ako pinipigilan. Hindi niya ako ginig-guilt trip. Hindi niya sinasabi na alagaan mo ako dahil ako ang nagpalaki sa'yo. At dahil hindi niya sinasabi, mas gusto kong gawin. Minsan iniisip ko, dapat wag na muna kami ikasal ni Angela. Dapat hintayin ko muna na mas okay si tatay. Pero kailan yun? Si tatay, senior na. Masakit na tuhod. May maintenance na. Hindi naman siya pabata. Minsan iniisip ko, isama na lang siya sa amin. Pero fair ba yun kay Angela? Bagong kasal kami, tapos may kasama agad kami. Paano ang privacy? Paano ang adjustment? Minsan iniisip ko, wag na lang ako mag-asawa. Pero pag naiisip ko yun, nasasaktan ako. Kasi mahal ko si Angela. At alam kong masasaktan din si tatay kapag nalaman niyang siya ang dahilan kung bakit hindi ako tumuloy. Last week, nag-away kami ni Angela. Hindi sigawan, pero mabigat. Nico, I love your father. Alam mo yan. Pero kailangan kong malaman kung may space ba ako sa buhay mo as your wife. Meron. Meron ba talaga? Or magiging bisita lang ako sa buhay na ikaw at tatay mo ang center? Hindi ganon. Hindi ko sinasabing pabayaan mo siya. Never kong sinabi yon. Pero every time we plan our future, you punish yourself. Because I feel guilty. I know. But guilt cannot be our floor plan. Ang sakit pakinggan, pero totoo. I am willing to help you care for him.
But I cannot marry a man who thinks loving me means betraying his father. Hindi ako nakasagot. And I also cannot marry a man who will later resent me because he feels he left his father for me. Doon ako natakot. Kasi, what if tama siya? What if one day, pag may emergency si tatay, sisihin ko siya kahit hindi niya kasalanan? What if every dinner namin, nasa isip ko si tatay? What if maging asawa ako, physically present, pero emotionally guilty? Hindi deserve ni Angela yun. Hindi rin deserve ni tatay na isipin kong pabigat siya. Kaya sumulat ako sa inyo, Kuya Dean. Ano po bang tama? Ikakasal ba ako at lilipat kahit mag-isa si tatay? Isasama ko ba siya sa amin kahit baka mahirapan kami ni Angela? Ipopostpone ko ba ang kasal hanggang mawala ang guilt ko? Paano ko babayaran ng isang taong binigay ang buong buhay niya para sa akin? Kuya Dean, mahal ko ang fiancé ko. Mahal ko ang tatay ko. Pero pakiramdam ko, kahit anong piliin ko, may masasaktan. Sana matulungan niyo ako. Nico. Nico, ang bigat nito. At alam ko, maraming makaka-relate dito. Lalo na sa Pilipinas, kung saan ang pamilya hindi lang relationship. Responsibility din. Identity din. Minsan, destiny pa nga. Una sa lahat, Nico, gusto kong sabihin sa'yo ito. Hindi masama ang nararamdaman mo. Hindi ka OA. Hindi ka duwag. Hindi ka immature. Ang tawag dyan, love na may kasamang utang na loob. At kapag mabuti ang magulang mo, lalo pang mahirap yan. Kasi kung masama ang tatay mo, madali sana. Kung manipulative siya, kung ginigil trip ka niya, kung sinasabi niyang wala kang kwentang anak kapag umalis ka, mas madali ko sanang sabihin, lumayo ka, Nico. Pero hindi ganon si Tatay Ben. Si Tatay Ben, based sa kwento mo, mahal ka niya ng malinis. Hindi perfect siguro. Walang magulang na perfect. Pero malinaw. Ginawa niya ang lahat hindi para itali ka sa kanya, kundi para palayain ka. At minsan, yun ang pinakamahirap tanggapin ng anak. Na yung sakripisyo ng magulang mo ay hindi utang na dapat mong bayaran habang buhay. Regalo siya na dapat mong buhayin ng maayos. Ulitin ko, Nico. Hindi utang ang buhay na binigay sa'yo ng tatay mo. Regalo yon. At ang pinakamagandang gawin sa regalo ay hindi itago sa kahon dahil guilty ka. Ang pinakamagandang gawin sa regalo ay gamitin ito ng tama. Ang tanong mo, paano mo babayaran ang taong binigay ang buong buhay niya para sa'yo? Hindi mo mababayaran yan. At hindi niya hinihingi na bayaran mo. Ang magagawa mo lang, parangalan. At magkaiba yon. Ang pagbabayad, parang transaction. Ang pagpaparangal, paraan ng pamumuhay. Kapag sinabi mong babayaran ko si tatay, mauubos ka. Kasi kahit anong bigay mo, kulang pa rin. Kahit bilhan mo siya ng bahay, hindi nun mababalik yung mga gabing hindi siya natulog. Kahit bigyan mo siya ng allowance, hindi nun mababalik yung sing-sing ni mama mo. Kahit isama mo siya sa bahay mo, hindi nun mabubura yung araw na nahiya ka sa school gate. Pero kapag sinabi mong paparangalan ko si tatay, iba ang usapan. Paparangalan mo siya by becoming the kind of man he raised. Responsible, loving, honest. Kami hindi takbuhan ng pamilya, pero hindi rin ginagawang bilangguan ang pagmamahal. Ngayon, tungkol sa kasal. Hindi betrayal ang mag-asawa. Hindi pagtataksil sa magulang ang bumuo ng sariling pamilya. Actually, kung tatanungin mo ako, malaking parte ng pangarap ni Tatay Ben ay makita kang makabuo ng buhay na hindi niya naranasan. Malamang nung nagubuhat siya ng sako, hindi niya iniisip,
paglaki ng anak ko, dapat dito lang siya sa tabi ko forever. Iniisip niya, sana paglaki ng anak ko, hindi na niya kailangang magbuhat ng sako. Nung binenta niya ang singsing ng mama mo, hindi niya iniisip, dapat bayaran niya ako ng guilt. Iniisip niya, sana makabili siya ng laptop, sana makagraduate siya, sana lumawak ang mundo niya. Nico, your father did not suffer so you could remain small. He suffered so you could have choices. At isa sa choices na yan ay ang magmahal, magpakasal, at bumuo ng sarili mong tahanan. Pero ito ang kabilang side. Hindi rin ibig sabihin na kapag ikakasal ka na, bahala na si tatay. Hindi ganon. Hindi modern life ang tawag sa paglimot. Hindi independence ang tawag sa abandonment. Ang kailangan mo, Nico, hindi guilt. Ang kailangan mo, plan. Sabi ni Angela, guilt cannot be our floor plan. Tama siya. Maganda yan. Pakinggan mo yan. Kasi kapag guilt ang ginamit mong plano, lahat masasaktan. Ikaw kasi laging hati. Si Angela, kasi mararamdaman niyang second priority siya sa sarili niyang marriage. Si Tatay Ben, kasi mararamdaman niyang pabigat siya kahit hindi naman niya hinihingi. Kaya ang gawin mo, palitan ang guilt ng structure. Gumawa kayo ng Tatay Care Plan. Hindi siya corporate, hindi siya cold. Actually, loving siya. Kasi ang love na walang plano, madalas nauuwi sa resentment. Una, kausapin mo muna si Angela ng seryoso. Hindi yung habang nagko-condo viewing. Hindi yung pagod kayo. Hindi yung may iyakan agad. Umupo kayo. Sabihin mo, Angela, mahal kita. Gusto kitang pakasalan ng buo ang loob. Pero parte ng buhay ko si tatay. Ayokong maging pabigat siya sa marriage natin. Ayoko ring maramdaman mong wala kang space. Can we build a plan together? Ven, makinig ka. Hindi lang ikaw ang magsasalita. Tanungin mo siya. Ano ang kaya mong ibigay? Ano ang boundaries mo? Comfortable ka ba na tumira siya with us? If yes, kailan? If no, ano ang alternative? Gaano kadalas tayo dadalaw? Magkano ang kaya nating isupport monthly? Paano pag emergency? Kailangan kasama si Angela sa plano kasi magiging asawa mo siya. Hindi pwedeng mag-decision ka alone tapos ipapamana mo sa kanya ang consequences. Second, kausapin mo si Tatay Ben as an adult. Hindi as little boy na takot maiwan siya. Hindi as guilty son, as a man talking to another man. Sabihin mo, Tay, ikakasal na ako. Pero hindi ibig sabihin iiwan ko kayo. Gusto kong pag-usapan natin paano magiging maayos ang setup ninyo, ang setup namin ni Angela, at ang relationship nating lahat. Then tanungin mo siya what he wants. Baka kasi ikaw, iniisip mo kawawa siya mag-isa. Pero baka siya, gusto niya pala ng sariling space. Baka ikaw, gusto mo siyang isama agad sa kondo. Pero baka siya, ayaw niyang maramdaman na nakikitira siya sa bagong kasal. Baka ikaw, nag-aalala sa pagkain niya. Pero siya, mas gusto lang niya na may regular kayong Sunday breakfast. Do not assume loneliness. Ask. Third, decide on living arrangement realistically. Option 1. Kayo ni Angela tumira ni Tatay Ben for the first 1 or 2 years. Hindi same house pero accessible. Maybe 30 minutes away, not 2 hours away. This gives you and Angela privacy while giving you peace that you can check on him. Option 2. Tatay Ben stays in his home but you upgrade his living situation. Ayusin ang ilaw, ayusin ang banyo, lagyan ng safety rails kung kailangan. Bilhan ng maayos na kama. Bigyan ng phone na madaling gamitin. Mag-set ng emergency contacts. Kung kaya, CCTV sa common area or smart doorbell but with his consent. Option 3. If he wants and Angela agrees, he can live with you later, but not automatically during the first months of marriage. Mahalaga ang first year of marriage.
Doon kayo matututo ng rhythm nyo as husband and wife. Hindi masama na protektahan nyo yon. If ever magsama kayo, dapat malinaw ang boundaries. Privacy, expenses, chores, decision-making, alone time. Hindi porket magulang siya, wala ng boundaries. Hindi porket asawa si Angela, wala na siyang say. Fourth, set a schedule. Hindi yung kapag may guilt ka lang siya kakadadalaw. Gawin mong predictable. For example, Wednesday video call, Saturday grocery check, Sunday lunch, monthly medical appointment, emergency fund contribution every payday. Predictability is love. Sa matatanda, malaking bagay yung alam nilang darating ka. Hindi kailangan araw-araw. Kailangan consistent. Fifth, involve Tatay Ben in the wedding without making him feel like a burden. Bigyan mo siya ng role. Hindi lang guest, hindi lang father of the groom. Maybe siya ang maglalagay ng watch mo before ceremony. Maybe may private moment kayo before wedding. Maybe may speech siya if kaya niya. Maybe may tribute kay Mama Grace. Let him see that your marriage is not replacing him. It is expanding the family he protected. Sixth, deal with your old guilt. Yung family day memory. Yung hindi ka agad kumaway. Yung hiya mo. Nico, bata ka noon. Hindi tama pero bata ka. At ang tatay mo, mukhang matagal ka nang pinatawad bago mo pa naintindihan na kailangan mong humingi ng tawad. Pero kung dala mo pa rin, sabihin mo sa kanya. One day, sabihin mo, Kai, may naalala ako nung elementary ako. Dumating kayo sa school galing palengke. Nahihiya ako noon. Hindi ako agad lumapit. Hanggang ngayon, dala ko yon. Sorry. Baka umiyak siya. Baka mag-joke siya. Baka sabihin niya nakalimutan na niya. Pero hindi mo sinasabi para parusahan ang sarili mo. Sinasabi mo para pakawala ng batang ikaw na hanggang ngayon nakatayo pa rin sa school gate. Seventh, huwag mong gawing kalaban si Angela at si tatay sa puso mo. Hindi sila magkaagaw. Magkaiba ang love na binibigay mo sa tatay mo at sa magiging asawa mo. Ang problema, kapag guilt ang nasa gitna, nagmumukha silang magkaribal. Kaya kailangan malinaw sa'yo, si Tatay Ben ang pinanggalingan mo. Si Angela ang pipiliin mong samahan sa pagbuo ng bagong buhay. Hindi mo kailangang bawasan ang respeto sa isa para mahalin ang isa. Pero kailangan mong ayusin ang priorities. Kapag emergency si tatay, syempre pupunta ka. Pero kapag normal day at may usapan kayo ni Angela, huwag mong automatic i-cancel dahil lang guilty ka. Kapag may decision kayong mag-asawa, hindi pwedeng si tatay ang final approval. Pero kapag may decision na maapektuhan si tatay, hindi rin pwedeng wala siyang dignity sa usapan. Balance. Hindi easy, pero possible. Now, should you postpone the wedding? Hindi dahil sa guilt alone. Postpone only if wala pa kayong malinaw na agreement ni Angela or if you are not emotionally ready to be a husband. Pero kung ang dahilan mo lang ay, guilty ako kasi magiging mag-isa si tatay, then postponing might not solve it. Kasi kahit next year, guilty ka pa rin. Kahit after 2 years, senior pa rin si tatay. Kahit after 5 years, may fear ka pa rin. Ang guilt hindi nawawala dahil sa delay. Nawawala yan kapag may honest conversation, practical plan, and self-forgiveness. So my advice, do not cancel your future. Organize your love. Ganda no? Organize your love. Kasi mahal mo sila pareho. Ang kulang lang, sistema. Create the plan with Angela. Talk to tatay. Decide housing, set schedule, set finances, set emergency steps. Then proceed with the wedding only when all three of you understand the arrangement. Not perfect, but clear. And Nico,
pakinggan mo ito. Your father's loneliness is not proof that you failed him. Your marriage is not proof that you abandoned him. Your independence is not ingratitude. But your gratitude must be active. Call him. Visit him. Budget for him. Protect his dignity. Ask what he wants. Include your wife. Do not disappear. That is how you love him. And to Angela, kung sakaling marinig mo ito, salamat. Kasi mukhang hindi mo gustong agawin si Nico. Gusto mo lang malaman kung may lugar ka. Valid yon. A wife should not have to compete with a man's guilt. And to Tatay Ben, kung marinig niyo man ito, saludo ako sa inyo. Hindi lahat ng bayani may medalya. Minsan, may basag na cellphone. Minsan, may butas na sapatos. Minsan, amoy palengke. Minsan, tahimik lang sa likod ng graduation hall. Naninginig ang kamay habang nagvivideo. Pero, bayani pa rin. Nico, ang pinakamagandang gift mo sa tatay mo ay hindi ang manatiling bata sa tabi niya. Ang pinakamagandang gift mo sa kanya ay maging mabuting lalaki, mabuting asawa, at mabuting anak at the same time. Hindi madali, pero kaya. After all, anak ka ni Ben Santos. At kung may natutunan ka sa kanya, ito yon. Kahit hindi mo alam paano, sasabihin mo pa rin, kakayanin. Mga ka-dear Kuya Dean, ang lesson natin tonight, ang utang na loob sa magulang ay hindi dapat maging posas. Ang pagpapakasal ay hindi pagtalikod. At ang tunay na pagmamahal, hindi lang nararamdaman. Pinaplano, pinaninindigan, inuuwi yan. Nico, kausapin mo si Angela. Kausapin mo si tatay. Gumawa kayo ng plano. At pagdating ng araw ng kasal mo, huwag kang matakot lumakad papunta sa altar. Hindi mo iiwan ang tatay mo sa likod. Dala mo siya sa bawat hakbang. Ako si Kuya Dean. Hanggang sa susunod na sulat. Good night. Ingat kayo. At yakapin niyo ang mga magulang niyo habang kaya pa. Dear Kuya Dean, may kwento ka bang naisabihin sa saya at luha? Kami makikinig, bawat liham mo'y mahalaga sa amin. Dear Kuya Dean, kwentong buhay, damdaming tunay, may aral, may pag-asa, kasama mo kami habang buhay. Dear Kuya Dean,